At tuloy-tuloy po tayong bumabalanse dito sa Memo with Corina and Willard Cheng. Inaasahan ngayong araw ang pag-usad ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Ayon sa kampo ni VP Sara, babantayan daw nito ang proceeding sa House Plenary kaugnay ng kaso. At mamaya, inaasahan din ang pag-sponsor ni House Justice Committee Chair and Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro sa committee report at resolution. Aabot kaya sila sa quota, Willard? Anong sabi ng mga reporters natin? Sa latest ni Isaiah Mirafuentes, nag-report siya kanina. So far, confident sila na maabot nila at least 200. So sabi nila, safe na yon. More than one-thirds. Two-thirds Wow. na nga daw ng Di ba Kamara. 106 lang ang kailangan? 106 lang ang kailangan. 106 lang ang Oo. kailangan, naabot sila ng 200. Yeah, pero remains to be seen kung ilan yung mag-absent. Di Ay. ba? Mamaya. Sinabi na natin yan. Yung mga nag-a-absent, kailan magpaliwanag sila, ba't sila nag-absent? Oo. Ngayon para mapukaw naman natin ang kanyang isipan, kasama natin ngayon, political commentator, content creator, one half of the Heckle and Jive podcast. Who's the other half? Ronald Llamas. Oh, okay. Chris Tan. Welcome to Memo, Chris. Hi, Corina. Welcome. Thank you so much, Willard, for having me on the show. Akala ng writer namin, ikaw yung basketball player. May kapangalan nga ako. May kapangalan ka talaga. Yes, oo. Okay. Yeah, matagal na. Kasi iba pa yung Chris Chu, di ba? Iba pa. Iba pa yun. Okay. Anong tingin mo? Aabot? Alam mo, sigurado akong abot. I think everyone's sure naman. And kahit naman nakausap natin yung mga kongresista, they know themselves. They talk to each other. Malakas ang confidence sila with the 106, parang gano'n na minimum requirement. Remember that sa ano pa lang, committee pa lang, you're already 50 plus. Oh, they just have to get another one. Doble na yan, di ba? Okay. Yun, so, the 200, easy daw eh. Importante ba yung hihigit ka talaga sa 106? Well, yes, that's the minimum to be able to proceed with the No, impeachment. but is it important to go way beyond it? That's okay. So, it's important dahil the last impeachment, it had 215, right? Tapos may mga humabol pa. Palagi ko nga sinasabi, kung malaman ko sino yung mga kongresista na bumoto the last time, tapos biglang mag-no para sa impeachment ngayon, magtataka na ako ba't sila mag-no ngayon. Especially ngayon na nakita na natin lahat ng informasyon kumpara sa last time na hindi natin nakita. Di ba? Ayun, oo nga pala. Ano yung naging turning point para sa'yo, Chris? Kumbaga, ito, bombshell to. Hindi to pwedeng isa walang bahala na lang ng mga kong. Well, bombshell in terms of evidence? Yeah. Well, to begin with, yung grave threat pa lang is enough of a bombshell. That's impeachable eh. Yung pa lang parang saan ka nakakita ng vice-presidente na binabantaan ang buhay ng presidente? Yung palang mali na yun. That's impeachable. That alone. Then nakita mo pa yung 6.77 billion in transactions. They're spinning na hindi naman ibig sabihin yun ang laman ng account. Sabi nila, Chris, yung depensa nila, di ba? Hindi. Ipapapatay lang yung si BBM pag pinatay nila si VP. Conditional. Conditional murder. But, the mere fact that she's in touch with hitmen Yeah. is in itself questionable, di ba? Yeah, the argument that ginagawa ng mga trolls, sinasabi nila na conspiracy to commit murder daw yun. Sabi ko, hindi. Grave threat yung pinag-uusapan natin. The fact na may grave threat. Kasi ngayon ng problema dahil sa ginagawa na... and I'm gonna be very candid about it. I don't like the fact na yung mga Duterte ay mahilig magbanta sa buhay ng tao. Marami na nagiging mga mini Duterte na nagbabanta ngayon sa buhay ng tao. Sa mga kagaya ko, binabantaan ng buhay ng mga ordinaryong mga Pilipino. Nakakalungkot yung ganung Nakakatanggap ka ng gano'n? Marami. May isang voice message kung ano yung mga sinasabi. No way. Gusto mo parinig ko? Oh, di lalo na siguro sa mga comment section mo. Hindi, normally mga private message yung pinapadala. Okay. So, itong mangyayari today, palagay mo aabot? So, kung aabot, yes. Ang ngayon tanong, kung gaano kataas. So, ang inaantay ko, gusto ko makita 215 din. To show that the congressman na meron sila talagang pinaninindigan. Kasi kung hindi, magtataka ka na talaga. Baka totoo ba yung balita na nabayaran sila the last time? Tapos ngayon, dahil wala na, kaya hindi na sila boboto. Di ba? Mga ganon. May pustahan nga kami ni Ronald Llamas na sabi niya 220. Sabi niya maglalampas sa 220. Oo? So kung lumampas na ng 220, makikita mo kami sa may Cubao X, yung paborito niyang lugar.
at lilibrehin ko siya ng dinner doon. Isama niyo na rin kami ni Corina. Isama nyo kami nandito lang kami sa Cubao. Ayan. Oo, pero bakit ikaw? Ano yung if Ronald thinks that it's 220, you think it will be less? I think it'll be less. I think it'll be probably 215 at the most. Baka nga 200. Yun na nga, baka may mag-absent, mag-abstain. Nagugulat nga ako sa mga ibang nagsasabi na, bakit sila nagsasabi na mag-abstain sila? Nagdedeklara. I'm like, bakit mo dinedeklara yun? Ano yun, nagpaparamdam ka ba? Nagpaparinig ka ba sa mga particular people, you know? Ano yun, namimresyo, ganon? Oo, parang gano'n. Parang nag-perform para, nag-audition para kay VP Sara ba itong mga to? Parang gano'n yung dating eh. Okay. Tingin mo, Chris, naging factor ba yung yung announcement ni VP Sara for intention to run in 2028? Yes, of course. May initial shock factor yan eh. At initially, naramdaman nga natin yung mga sentimento ng mga kongresista, may mga naririnig tayong parang, teka, hindi namin sigurado kung boboto kami. Remember the NUP at one point, biglang naglabas ng statement na, we're not sure kung boboto kami. Tapos nakakatawa doon sinabi ni Congressman Ronnie Puno tapos yung budget namin hindi pa nare-release. Parang, bakit tinutugma mo yun? Anong sinasabi mo? Na hindi ka boboto ko dahil hindi na-release yung budget mo. Pero nagbago na yung ihip ng hangin ngayon. Right. May migration, di ba? Yeah, ngayon biglang suddenly, dumadami na yung boboto. And ngayon na nagbanta pa yung PDP. Oo. Nagbanta sila, di ba? The perpetual ban. Oo, hindi kayo doon kakasali sa partido namin. Ganun. Sabi ko, lalo, I think that hardened the resolve of the congressman ngayon. Na sabihin na, binabantaan nyo kami? I'm sorry, hindi ganyan ang ano. So I've been seeing in the sentiments of some congressmen na, no, ito yung boto ko. I stand by this dahil ito ang ating tungkulin bilang kongresista. I was like, wow. May ganon? Oo, may nakita akong ganon. Oo? I forget sinong kongresista. I saw a couple of that. Si Laila de Lima na naman? Well, Laila de Lima has always been very principled with the way she stands on things. So I admire that much of her. But other congresswomen that I've seen na sometimes nagtataka ka, ano pang tindig nito? And then nakikita ko talagang medyo nagkakaroon ng firm stance. So which is good to see. Do you expect the Congs, Chris, to vote along regional lines? Halimbawa, yung mga taga Mindanao, automatic ba yan na boboto against the impeachment of VP Sara? No. As a matter of fact, Congressman Adjong, for example, is definitely voting for the impeachment. I believe na karamihan ng ating mga kongresista at ating mga kababayan ay hindi tribalistic o regionalistic. I believe majority ay mas nationalistic, mas patriotic pa rin. Siyempre may mga ganong mga ilan sa kanila, pero karamihan sa atin ay tinitignan pa rin ng bandila ng Pilipinas at dapat magkaisa tayo doon. Hindi dahil sa ating mga rehiyon. You think it's nationalism or pragmatism na nakikita nilang malaki ang posibilidad na ma-impeach talaga sa Senado si VP and will never make it to the presidency? Okay, so to begin with, I think kung self-interest lang, they would vote against the impeachment. Dahil nga, Sara Duterte is still leading in the surveys. With that alone, it'll make you wonder talaga. If you're a congressman, pupusta ka saan? Kung saan yung mas mataas na probabilidad, mas mataas yung probabilidad na mananalo siya so far. Diba? So yun lang yun eh. So you would vote against the impeachment. Knowing that the Senate, unfortunately, may block ng mga senador na nagsasabi na hindi namin i-impeach si Sara Duterte kahit na anong makita nating ebidensya, hindi daw na gagawin. Parang nakakalungkot naman yun, di ba? Hindi ba dalawa lang sila, Bato and Robin? Robin, oo. Absent pa yung isa. Absent yung isa. Absent Yung pa yung absent, isa. oo nga eh. So, pero remember kasi, you need 16 votes. Yung 9 of the senators are already saying they're gonna act as a block. But syempre, the others have been more quiet, yes. So, How many again do you need in the 16. Senate? 16. Two-thirds, Okay. no? 2/3. Oo, yung 16 na yan, shaky na yan to begin with, di ba? Good luck to even get 15 lang ang kasi, nasa majority. 15, kulang ka ng isa. Yung 15, medyo alanganin pa yung 6 or 7 dyan sa 15 na yan. Kaya objective nila bawasan yung members ng Yes. Senado. So ang ginagawa today or this week ay susubukan nilang magkaroon ng Senate coup para mabago na yung presidente. Dahil pag mabago ang Senate President, sila yung magdidikta kung itutuloy ang impeachment.
which is technically not even in their legal powers to do. Totoo ba? Well, that's the It's rumor. not within their legal powers to To stop the impeachment? Yes. Yeah, no, of course Oo. not. It's not If it is transmitted to them, they have to proceed. acquit or convict. Yes. That's it. Hindi Oo. lang pwede sabihin, hindi natin ito titignan. Sandali, pinadala namin to sa inyo according to the Constitution. Acquit or convict. Okay. So if you can imagine, ano ang mga horse trading ngayon na nangyayari sa Senado? Di ba? Kasi di ba may mga magkakapatid, right? Yes. Yep. So, ano na yan, kampi-kampihan na yan. O Ano pag mga- kaming dalawa, hindi nyo inayos. Dalawa kaming hindi boboto ng impeachment. So, Yeah, di ba narinig mo nga yung chismis na nakita daw si Camille Villar, parang pumunta nakipag-usap sa somebody from the minority bloc na Senator Cayetano. Ayun, Alan Senator, Peter. ayun, kay Alan Peter. Peter pala yun. O, di ba yung mga ganun na, yes, there's a lot of going on behind the scenes talaga. Alam naman natin yun. At yung tulad nga ng palagi sinasabi ni Ronald Llamas, the carrot and the stick. Either incentive or punishment yan eh. So marami ng ganun. So from both sides yan. So from the administration side, I'm sure there's the paano, tutulungan mo ba kami? Kung matulungan kami, baka yung kaso mo mabawasan o Correct. hindi mapansin. Flood Pwede control, no? Flood control. Kaya Flood umiinit na naman yung control. usapan. Yes, Ito po sa oo. flood control issue. Sa ICC, may warrant of arrest. O, sino-sino yan? Sige. Kumakalat pa rin. Hindi, pangalanan Isa-isahin natin. na natin. Una-una, Senator Bato, for example. Oo. May sinasabi na may arrest warrant na raw, pero sinasabi, wala. So parang nilulutang na siya. Ito na yung week na to eh. Naipapadala sa Senado. Oo. Tapos, Senator Bongo. Okay. Diba? Nandun din. And then, mga nasangkot sa flood control. The Villars The also, Villars right? also. May mga kaso din in terms of their prime water Yes. business. And then, of course, former Senate President Chis Escudero, Yes. Oo, Joel meron din Villanueva, yan. also Jinggoy Estrada, yung mga dinadawit. Oo. So, Na parang yun yung nagkataong babantayan. sympathetic kay VP. Yes, oo. So you're gonna see what will happen in the next, this week. Ito na, this is a crucial part kasi sabay-sabay nangyayari ito lahat eh. I mean, what an exciting last week and then this week is gonna be more exciting starting this afternoon. Yes, okay. Do you think that magkakaroon na ng desisyon mamaya? I hope so. I hope so. I'll be there. Ganun. Pupunta kami sa ano. To heckle. To heck, yeah. Well, bawal naman. Pero yes, so in a way. Hindi, pero ano ba? Is it possible merong delaying tactics na naman? I mean, for what, right? Yeah, I can't imagine there will be a delaying tactics at this point, and especially with the way Kong Luistro has been. I love how she's ran the Congress and the Committee on Justice. So I think they're going to be able to push it through. Okay. Well, what is your fearless forecast? Sa Senado. Will she be impeached or not? Yes, she will be impeached. You think? Yeah. Sa Senado, sa trial, convicted? Yes. Not guilty. I'm hopeful, but I'm expecting the worst. But I'm hopeful that the senators, lahat ng ating mga senador ay magkakaroon ng konsyensya at bumoto base sa ebidensya. Yan ang inaasa. I give everyone the benefit of the doubt na iisipin nilang bansang Pilipinas at hindi ang kahit na sino mang politiko. Correct. You know, hindi pa natin naririnig yung defense. Oo. Di ba? Pero- Puro ano pa Oo. lang. Pero bago yan mangyari, dapat di mo na makialam ang Supreme Court. Isa pa Diba? yun. Baka may mag-file na naman ng mga petition. Yeah, ang dami talagang ano ngayon, ang dami talagang ways to stop this right now from all angles talaga. Naku, wag naman sana. Ang dami pa nating ibang problema. Maliban dyan, hindi, nakalimutan na nga yung flood control. Oh. Maraming salamat sa inyong oras, political vlogger and commentator Chris Tan.